name is Julie Amlo. So we will discuss or explore a range of substance use and related disorder as classified in DMS-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. These disorders are categorized by specific substances, including cannabis, hallucinogens, inhalants, opioids, and sedatives. Each substance affects the brain and body differently, leading to various forms of intoxication, withdrawal, and long-term health consequences. So, understanding the symptoms, causes, and treatments is crucial for effective diagnosis and management. So, let's proceed to cannabis intoxication. Cannabis intoxication is defined as the temporary altered state of mind and physical symptoms of experience after the consumption of cannabis or marijuana. So, ito na yung pag-consume ng marijuana. So, makakaramdam yung user nito ng different state of mind and physical in a short period of time. So, common symptoms of cannabis intoxication include impaired motor coordination, euphoria, anxiety, a sensation or slowed time, impaired judgment, and social withdrawal. So, other physical signs may include increased appetite, dry mouth, and red eyes. So, once na nagtiket ng marijuana, so, una-una, babagal yung oras ng vision mo or babagal-tagal yung oras mo. So, which is common effect na yun pag nag-take ka ng marijuana. After niyan, magda-dry or tutuyo yung bunganga and pupula ang mga mata. So, usually sa mga user din ng marijuana, mabilis din silang nagugutom or nabubusog. So, yan yung mga main effect once na naggamit ka ng marijuana. So, let's proceed to the causes of cannabis intoxication occurs following the ingestion of cannabis products containing tetrahydrocannabinol, THC, or also known THC, which is the main psychoactive component responsible for its euphoric effects. Factor influencing the severity of the intoxications include the method of the consumption, smoking versus edibles, the dose ingested, and individual tolerance level. So, pansin nyo sa US, may legality ng pag-use ng marijuana, pero di illegal yung substance like ecstasy or drugs. Pero ibang usapan naman yung marijuana. They can smoke marijuana or even use on edible products such as cake, wine, biscuit, or etc. The effect triggers because of the THC. This THC gives the feeling of highness similar to nicotine. So, cause the accidental overdose. So, how to treat the cannabis intoxication typically involves supportive care, including monitoring vital signs and providing fluids. So, sa treatment naman, meron support care. So, nasabi ko na yun kanina, pati monitoring vital signs and providing fluids. And also cognitive behavior therapy. So, cognitive behavior therapy or also known CBT. So, support care needed talaga for observe and reassurance kasi di ba yung patient na merong cannabis intoxication is masyadong anxious or paranoid. So, need talaga i-support. And also, once na na-admit ang isang patient due to health complications sa paggamit ng marijuana, syempre, magbabago ang physical status nila. Once na tinigilan nila kasi agad-agad ang paggamit ng marijuana, biglang babagsak ang katawan nila. So, dahil doon, nagkakaroon ng acute symptoms ang isang patient. Once na nasa hospital rin sila, is tinuturukan sila ng IV fluids or also known as dextrose. IV fluids supplies the body with enough fluids so the patient can dehydrated and also social support might need in the treatment. So, paano ba ma-prevent ang cannabis intoxication? So, ang pinaka-importante talaga dito is educate or i-aware yung mga user tungkol sa safe ng paggamit at least ng cannabis products, lalo na yung edibles na pwedeng mag-cause ng accidental overdose. So, one of the famous celebrity is a songwriter and artist, si Lady Gaga. So, naging open siya about sa struggle niya sa substance use. Umabot daw siya ng 15 joints per day bago siya nag-seek ng help. Cannabis withdrawal syndrome is a condition that arises after discontinuing heavy, prolonged use of cannabis, characterized by various psychological symptoms. So,
Ito na yung nangyayari kapag bigla mong tinigil yung paggamit ng cannabis or also known as marijuana. So, yung mga sintomas or symptoms na mararamdaman mo is typically included yung pagiging irritable, pagkakaroon ng anxiety, hindi makatulog, pagbabago ng appetite at pagka-crave sa cannabis or marijuana. These symptoms may peak within the first week after cessation and can last several weeks. So, yung causes, nangyayari to kasi nasanay na ang katawan natin sa presence ng THC. Pag bigla itong nawala o nabawasan, nagkakaroon ng psychological depends. So, paano ba siya i-treat? Or ano ba yung treatment niya? Usually, may support sa counseling, psycho-education, motivational enhancement, therapy, contingency management or also known CM, cognitive behavioral therapy, also known CBT. At minsan is medication para sa symptoms tulad ng anxiety and sleep problems. So, paano ba ma-prevent o maiwasan ang severe withdrawal? So, mas okay na unti-unti na kontrolin ang paggamit ng cannabis or also known marijuana para di ma-overdose. Kisa naman biglang ihinto kasi baka ma-aftershock yung katawan nung gumagamit, magkakaroon ng acute problem. So, importante rin na ma-educate ang user tungkol sa withdrawal para alam nila kung kailan dapat humingi ng tulong. So, one of example ng famous celebrity na merong ganito is si Miley Cyrus. So, si Miley Cyrus naman, naging open din siya about sa experience niya sa cannabis withdrawal. Ginawa niya ito para raw maging mas clear ang isip niya para sa music career niya. Unspecified cannabis-related disorder is a diagnosis when individual experience significant distress or impairment related to cannabis use but does not meet the criteria for any specific cannabis disorder. Ito yung diagnosis na binibigay kapag may problema sa paggamit ng cannabis ang isang tao, pero hindi naman exactly fit sa ibang specific na disorders. So, yung symptoms may include those similar to intoxication or withdrawal. Like for instance, or for example, nahihilo ka or nagpapanik ka. Yan yung mga symptoms niya. So, sa causes naman, so, karamihan nangyayari talaga to na kapag nag-use ka is may problem talaga sa cannabis. So yung first na problem talaga is nagkakaroon ng problema sa personal life and sa pakikisalamuha sa ibang tao. So, paano ba siya matreat? So, usually, gumagamit ng CBT or cognitive behavioral therapy. And also, motivational interview. Para, kumbaga, matulungan ng tao na i-manage ang paggamit niya ng cannabis at ma-aware sila kung ano ba yung mga consequence nito pag gumamit ka. So, one of the famous singer na nakaranas nito is si Justin Bieber. Gumamit siya ng marijuana because of his career and also the personal matter. Hallucinogen-related disorders encompass a range of conditions linked to the use of hallucinogen which may cause sensory distortion and significant alteration in perception. Ito yung mga problema na may kinalaman sa paggamit ng mga droga na nagpapahallucinate, like for instance yung nagpapakita ng mga bagay na hindi naman talaga nandyan. So, ano ba yung mga symptoms? So, yung mga taong may ganitong problema, laging gusto gumamit ng ulit nito. Tapos may mga sintomas pa silang nakikita o naririnig na hindi totoo. So, tapos nagiging paranoid good sila at hindi sila maayos mag-isip. So, ano ba yung cause or causes niya? Kapag regular kang gumagamit ng mga hallucinogen, tulad ng LSD or PCP, pwedeng magkaroon ka ng mental health problem. Marami ding mga user nito is natutrauma or
nakaka-experience ng trauma. So, paano ba siya matreat? So, para gamutin to, kailangan bantayan at alagaan ang mental health ng tao or yung user. Usually, combo siya ng therapy at gamot. So, paano siya ma-prevent? Para maiwasan to, is importante talaga na i-educate yung taong gumagamit na yan. Lalo na kapag may vulnerable na attitude. Famous singer siya sa Hollywood and lead singer sa The Door, which is si Jim Morrison. Gumamit siya ng hallucinogen, which is LSD. So, every mag-perform siya, gumagamit siya nito kasi akala niya okay lang, but it's not pala kasi nakaka-affect pala ito sa behavior niya. Hallucinogen persistent disorder is characterized by persistent visual disturbances after using hallucinogen. So, ito yung condition na kahit tapos ka na ng gumamit ng hallucinogen, may mga visual disturbances ka pa rin nakikita. So, yung symptoms ng HPPD, kabilang dito yung may mag-flashback and may nakikita kang gumagalaw kahit wala naman. At yung iba pa is yung sa problema sa paningin mo. Nag-i-imagine ka na nag-i-imagine. So, yung cause is unknown pa, pero may similarity siya sa first, nag-hallucinate ka. Nag-i-imagine ng kung ano-ano. So, paano ba siya i-treat? So, need ng medication, psychotherapy, para ma-retain or ma-less yung pag-hallucinate nung gumagamit. And para na rin, ma-advisean sila na yung mga nakikita nila is hindi totoo. So, one of the famous author na gumagamit nito is author siya ng One Flew Over the Cuckoo's Nest noong 1960. Naka-experience siya ng hallucinogen na naka-apekto sa pagsusulat niya ng kwento. Inhalant use disorder is characterized by repeated inhalation of harmful substances leading to significant distress and dysfunction. So, ito yung problema kung saan laging paulit-ulit or laging ginagamit ng user yung pag-i-inhale or nagalanghap ng isang substances na nagdudulot ng malaking problema sa kanyang life and health and also sa kanyang behavioral. So, ano ba yung mga symptoms? Or ano ba yung mga symptoms na nangyayari or mararanasan niya? Una sa lahat is lalabo yung pagsasalita or malabo magsalita, hindi makapaglakad ng maayos at kumbaga nagkakaroon ng changes sa kanilang behavior, parang nagiging lasing or may hangover yung ugali nila. So, ano ba yung causes? Sa causes naman, nangyayari to sa mga kabataan. So, alam na natin yung mga kabataan is madaling ma-influensyahan. So, na-influensyahan sila sa inhalants. So, kumbaga, na-influensyahan sila dahil lang sa social at psychological factors. So, paano ba siya i-treat? Or ano ba yung treatment niya? So, karaniwang ginagamot to gamit ang CBT or tinatawag natin na cognitive behavioral therapies. So, kailangan dito ng supportive strategy or supportive care din para ma-manage yung withdrawal symptoms at iba pang health problem nung gumagamit. So, paano ba siya i-prevent? So, importante na, kumbaga, i-educate sa community, lalo na sa mga vulnerable na kabataan tungkol sa dangers ng paggamit or i-aware sila sa paggamit ng inhalants. Wala masyado gumagamit sa mga celebrity ng IUD, pero yung mga kabataan naman, yung madalas o iilang kabataan yung gumagamit ng IUD. Kaya needed na
mag-raise ng awareness para ma-aware ang mga kabataan na iba ang naidudulot ng IUD sa kanilang katawan. Opioid use disorder is defined by a problematic pattern of opioid use that leads to significant impairment in functioning. So, ito yung condition na yung isang gumagamit ay may problematic pattern or may history problem ng paggamit ng opioids na nakakaapekto ng malala sa kanilang buhay. So, ano ba yung mga sintomas na mararanasan mo or ma-experience mo? So, one of the symptoms is lagi kang nagke-crave ng opioids. Tapos, kumbaga, nagiging addict ka and hindi ka mapakali. So, patuloy ka pa rin gumagamit kahit alam niya na nakakasira or nakakasama sa katawan niya. So, ano ba yung causes? So, maraming factors na pwedeng madaling makakuha ng prescription sa opioids or di kaya may history ng addiction sa pamilya niya or di kaya naman ay may psychological stress. So, paano ba siya i-treat? Or ano ba yung treatment? So, usually, combination siya ng gamot like methadone or buprenorphine at and also, the last one is the CBT or behavioral therapies. So, paano ba siya i-prevent? So, una sa lahat is educate. I-aware yung patient and also bantayan yung mga prescriptions at i-raise yung awareness na kung ano ba yung risk ng opioid. So, sa opioid naman is maraming sikat na tao ang gumagamit tulad ni na Eminem at Robert Downey Jr. So, nag-share sila ng publicly tungkol sa kanilang struggle sa opioid addiction. Siyempre, pinapakita nito na kahit ano or kahit sino pwedeng maapektuhan ng paggamit nito, mahirap man o mayaman. Sedative, hypnotic, or anxiolytic, this disorder is characterized by continuous use of sedatives, hypnotics, or anxiolytics despite significant issues related to their use. So, ito yung kondisyon na patuloy na gumagamit ng mga pampatulog, pampakalmado, o pag-alis ng anxiety na gamot, kahit alam naman natin na nakakasama. So, ano ba yung mga symptoms? Kasama dito yung pagiging immune sa gamot, kailangan ng mas mataas na dose, addiction, at malaking problema sa buhay dahil sa paggamit. So, ano yung causes? Karamihan is nangyayari to dahil sa maling paggamit ng mga prescribed medication. So, may kinalaman din yung social at environmental factors. So, paano siya i-treat or ano ba yung treatment niya? Usually, may structured detox program una. Tapos, may psychotherapy para ma-address yung underlying mental health issues. So, paano ba siya i-prevent? Importante ang pag-raise ng awareness tungkol sa risk ng matagal na paggamit at tamang pag-store ng gamot para hindi madaling makuha yung vulnerable ng tao. In 2000, Britney Spears faced her breakdown and used the many substances that affect on her body. So, nagpa-consult siya sa medication and diniscuss niya lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanya. Sedative, hypnotic, or anxiolytic intoxication occurs when recent use of these substances leads to significant behavioral changes or psychological impairment. So, ito yung nangyayari kapag kakagamit lang ng mga ganitong substances at nagkakaroon ng malaking pagbabago sa behavior or psychological impairment. So, ano ba yung symptoms or sintomas niya? So, pwedeng kasama dito yung pagiging malabo ng pagsasalita, hindi makapagsalita ng maayos at hindi makapag-isip ng malinaw. So, yun yung mga sintomas niya. So, yung causes naman is nangyayari to kapag sobrang dami ng sedative na ininom mo o kaya naman kapag hinaluan mo ng ibang depressant drug, mas lumalala pa yung effect kapag ganun.
So, paano ba siya i-treatment? Pag bagong inom lang, usually, supportive care lang ang kailangan. Minsan, pwede ring bigyan ng activated charcoal para hindi masyadong ma-absorb ng katawan yung gamot. So, siya yung isa sa famous celebrity and singer, and isa rin siyang pop icon. So, which is si Michael Jackson. Namatay siya due to propofol and benzodiazepine intoxication. Na-overdose ang katawan niya sa paggamit, kaya naging sanhi iyon ng kanyang pagkamatay.